So ngayon sa ating activity 7, may discuss natin kung ano nga ba ang RAID or tinatawag nating redundant arrays of independent disk. So next natin. Ano nga ba yung RAID? So commonly yung RAID is gumagamit ng two or more disks that is commonly working in parallel. So kailangan mo ng multiple disk para ma-execute tong RAID or tinatawag natin na redundant arrays of independent disk. So bago natin i-execute tong RAID, ano ba yung mga dapat natin tandaan? So if mag-execute kayo ng RAID and meron kayong existing data doon sa i-RAID nyong memory or disk, make sure na meron kayong data backup. So kailangan nyo ng data backup depending sa kung anong RAID yung i-execute ninyo. But for the safety of your data, kailangan nyo munang mag-execute ng data backup para just in case na may mabura na hindi inaasahan, makakapag-recover kayo. So next. So paano natin i-execute yung ating RAID? So una, pumunta tayo sa ating computer management, and under computer management, pwede nyong piliin yung storage, and dito makikita nyo yung disk management. So ito. So sa loob nan, makikita nyo tong iba't ibang disk kung saan pwede nyong gamitin. So ngayon, i-click nyo lang yung gusto nyong disk na lagyan ng RAID. So piliin nyo dito, since ang una natin gagawin is RAID 0, pipiliin muna natin ay strip volume. So okay, dito sa RAID 0, hindi pa naman natin kailangan ng maraming disks. So 2 disk is enough. So meron tayo dito dalawang disk, and kailangan nyo lang piliin yung disk na gusto nyong gawa ng RAID 0, and after that, pwede nyong i-read or i-run or i-read para makita nyo yung laman nun. So okay. So dito actually na-read ko na siya, and may kita nyo, hindi ko napakita, sorry, hindi ko siya ni-screenshot, but lalabas yung RAID 0 dyan. So para saan ba yung RAID 0? Basically, ito yung pag-share mo ng data sa dalawang disk. So for example, meron akong pangalan na Raymond Lay. So yung Raymond is mapupunta dun sa unang disk, and yung Lay Nogalo is mapupunta doon sa pangalawang disk. So ano mangyayari kapag yung isa is na-corrupt or yung isa is nasira? Mostly, mawawala yung una. So sabihin natin yung una. So ang pangalan ko na lang ngayon ay Lay Nogalo, which is kulang na yung data ko since my name is Lay Nogalo na lang. Pero pag pare sila or pare silang gumagana, pangalan ko ay Raymond Lay. So ayun yung RAID 0. Ngayon, paano naman natin i-execute yung RAID 1 or tinatawag natin na mirror? So basically same steps lang, pero ang pipiliin natin naman dito ay itong new mirrored volume. So once nakapag new mirrored volume kayo, same lang, kailangan lang natin ng dalawang disk. So piliin nyo lang yung disk na gusto nyong i-mirror, then pwede kayong pumili ng local disk letter ninyo. So example, A, B, C, D, like local disk C, diba? So after that, ito, lalabas tong prompt na to, i-make sure nyo lang na yung volume level nyo is nasa RAID 1. So yung allocation unit size naman natin is default, and i-perform nyo yung quick format. So once na nagawa nyo yun, and ni-read nyo tong disk natin, makikita nyo na meron tayong RAID 1 na dalawa. So bakit siya dalawa? So dito naman gumagamit tayo ng mirror. So ano ba yung mirror? Kung kanina kagaya sa RAID 0, meron tayong Raymond Lay na maghihiwalay na disk. So yung disk 1 is Raymond, and yung pangalawang disk is Lay. Dito, mini-mirror niya yung isang disk na yon. So for example, meron akong Raymond Lay na buo dito sa disk na una na to. Sa pangalawang disk, i-mirror lang niya yung Raymond Lay. So dalawang disk na to ay Raymond Lay. So once na nabura to, meron pa akong Raymond Lay dito sa kabilang disk na to. So pwede kong gamitin to para re-recover yung nabura kong disk. So yes, advisable siya if may mga multiple data kayo or mga isa-save kayong data na crucial. So next. Okay, so dito nakikita nyo na meron na tayong tatlong disk. So bakit? Dito na tayo mag-execute ng both RAID 3 and RAID 5. So dito, kailangan nyo mag-choose or kailangan tayong mag-select ng tatlong disk. Make sure nyo na meron tayong tatlong disk. Then dito, ang pinakita ko na lang is yung paggawa ng RAID 5, since almost the same lang naman siya sa RAID 3. So i-select nyo yung volume level nyo into RAID 5, and make sure na naka-perform in a quick format. So di ko na napakita, but
Pag ni-read nyo siya, tatlo na yung lalabas dito. So, dito makikita nyo, tatlo na yan. So, ano namang purpose ng RAID 3 and anong purpose ng RAID 3 and RAID 5 and anong pinagkaiba ng RAID 3 and RAID 5? So, pag sinabi nating RAID 3 naman, meron tayong tatlong disk. So, sa tatlong disk na yon, meron tayong parity disk. So, dun sa parity disk na yon, sa RAID 3, nandun lahat ng data. So, mabura man tong una, nare-recover ko pa rin siya kasi yung parity ko is buhay pa. So, mabura ko man tong isa, mare-recover ko pa rin to since meron pa akong parity. Once na yung parity ko yung nasira, itong dalawa na to, wala nang silbi kasi hindi ko mare-recover yung akin parity. So, basically, ang data is distributed lang sa isang disk. Ngayon, yung RAID 5 naman, meron din siyang tatlong disk. So, meron din tayong tinatawag na parity disk. Pero, hindi na siya distributed sa isang disk lang. So, distributed na siya sa lahat ng disk. So, mabura man tong una, pwede kong magamit tong dalawa dito para i-recover to. So, mabura man tong nasa gitna, pwede kong gamitin yung dalawa dito sa gilid para ma-recover yung laman nito. And ganun din dito. So, basically, distributed na siya equally sa iba't ibang disk. Unlike RAID 3 na nakadepende lang siya sa iisang disk. So, pag nabura to, wala ka ng data. So, ayun yung pinagkaiba-iba nung RAID na yon. So, ulitin ko, yung RAID 0 is ina-execute siya for pag-distribute ng dalawang data sa dalawang disk. So, for example, dito Raymond, dito Lay. So, pag nabura to, Lay na lang pangalan ko. Wala na akong Raymond. So, sa mirror naman, sa RAID 1, Raymond Lay dito, Raymond Lay din dito. So, meron akong dalawang Raymond Lay. So, mabura man tong isa, may recover ko pa rin siya since nandito pa yung data sa kabila. So, sa RAID 3 and RAID 5, ba yun yung sinabi ko kanina. So, ano pa ba? Yung sa additional bukod dito sa pag-execute na itong RAID 0 to RAID 5, meron pang additional questions dito si ma'am, which is nasa aking nasa Word. So, unang question ni ma'am is, insert a text file on each RAID drive, then destroy one disk of different technology. What happens to the file drive? So, sabi dito, pag nag-insert daw tayo ng ating text file and may sinira tayong RAID or may sinira tayong disk, anong mangyayari doon sa iba't ibang RAIDs na yon? So, basically sa RAID 0, mabubura yung lahat ng data mo since sabi ko nga, hindi naman siya equally distributed. So, once na nabura yung isa, mabubura na rin yung nasa ibang disk mo. So, sa RAID 1 naman, sabi dito, pag nag-insert tayo and may binura tayong disk, anong mangyayari? Basically, ma-recover mo lang yung binara mong disk kasi nga, mirrored siya and yung lahat ng data mo sa isang disk is nandun din sa lahat ng data mo dun sa pangalawang disk. So, sa RAID 3 and RAID 5, ganun din naman. Sa RAID 3, once na may binura ka, as long as hindi yun yung parity disk mo or yung disk na nagko-contain ng lahat ng data, mare-recover mo pa yung information mo. So, pero kung ayun yung masisira, edi mabubura yung ma-insert, pati yung in-insert mong file. So, sa RAID 5 naman, ganun lang, yung data mo naman is mare-recover sa pag-insert mo kasi nga, yung parity mo is distributed sa lahat ng disk. So, dun sa last ng question, paano pa nag-insert tayo ng another disk and nag-merge tayo sa existing RAID, anong mangyayari sa installation ng bagong disk na yon? So, ganun pa rin kagaya sa sagot ko kanina. So, yung RAID 0 is hindi nag-a-allow ng pag-a-add ng RAIDs or pag-a-add ng drive hanggat hindi nabubura yung inyong data. So, may nabubura ka dyan kasi na data or yung array mo kasi is kailangan malinis or mabura para mapag-start ulit. So, sa RAID 0, magre-require talaga ng may masisirang data or may mawawalang data. Sa RAID 1 naman, mag-enable naman siya ng pag-add ng bago mong disk ng ilang nabuburang data and automatically na siya magpo-provide ng redundancy dun sa mirror dun sa in-add mong disk. So, dun naman sa RAID 3 and RAID 5, nag-enable siya ng data loss free addition. So, ibig sabihin, pwede kang makapag-add ng new disk nang hindi nabubura yung data mo. So, yung fresh disk mo is usually utilized by creating new parity or parity formation. So, ayun lang for my B7. So, that's all. Thank you.